Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. So isa po sa mga pagkilos natin sa ating liturhiya ay yung tinatawag nating Kiss of Peace, ang halik ng kapayapaan. So, bahagi yun. May iba't ibang pamamaraan ng halik ng kapayapaan. Simple, kuminsan ay yung bawing o pagkakamay. Sa mga Israelita, pag sinabi mong Kiss of Peace, hindi ho nalalayo yan sa mga Arabo. Kasi yung Israel o yung Arab stock, kung tawagin natin, tayo yan Asian stock tayo. Vietnamese, Thailander, tinuturing natin na tayo ay Asian stock. So ano yung kanilang pamamaraan ng halik ng kapayapaan? Ay talagang halik. Tawagin natin ay beso-beso. So, lalaki man o sa lalaki, babae man o sa babae, lalaki man o sa babae, yun ang Kiss of Peace. So, well, tayo, medyo divert tayo. Kahit ano pwede namin gamitin. Pero sabi ko nga, ito ay isa sa mga incorporated sa ating liturhiya ng pagdiriwang ng misa. Bahagi yun, yung kapayapaan na nagpapahayag hindi lamang yung we are at peace at one another, sapagkat maaaring wala tayong pinagkatalunan. Pero higit sa lahat, makita natin na tulad ng pinamating sa Ebanghelyo, ito yung iniiwan sa atin na Jesus, kapayapaan. Hindi lamang ito gawa ng kawalan ng awa, ngunit yung kapanatagan na makita natin na ang dulot ng Jesus ay katulad ng pinamating ko sa atin ay kapanatagan ng kalooban. Hindi ito nagalayo sa kapanatagan ng kalooban. Kaya nga bahagi nito yung panyay na huwag kayong mapaghabang, huwag kayong matakot. Wala akong kapayapaan kapag sabi nga natin mayroong unstable. May mga gumugulo sa ating kalatayuan o sa ating isipan. At dito, sa Ebanghelyo yung isang nakita na Jesus, na gumugulo ano si Jesus? Ano si Jesus? Mawawala si Jesus. Pupunta na siya sa Ama. Kasi ito ay bahagi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo at siya aakyat na sa langit. Iiwanan niya yung kanyang mga alagad. Pero bahagi yun na kung saan niya mayroong ipinamamanig si Jesus assurance na ikapapanawag ninyo ang pag-alis ko sa inyo. Panyaya na rin
hindi tayo pababayaan. Kaya yun po naman makita natin, kinakailangan mo na kapag sinabi natin kapayapaan, mayroong stability. No? Stable. Ibig sabihin, hindi tayo kinakalog. No? Hindi tayo, sabi nga natin, ay hindi natin malaman kung ano yung katatayuan natin o ano yung kahinagnan natin. Bagamat po ang itong ginagalawa natin, ay sabi na natin ay full of insecurities. Nabanggit ko na rin na mas malakas ang insecurities ng mga matatanda. No? Malakas ang insecurities ng matatanda kaysa sa mga bata. Kasi marami nang iniisip, no? Kapag matanda ka na, no? Wala na yung mga anak mo, no? Mahina lang ang tuhod mo, no? Nag-iisa ka na lang. So, yan yung mga insecurities na nakikita natin sa daigdig na ito. Kaya napakahalaga rin na kinakailangan din natin establish natin yung mga kung tawagin natin ay security precaution. Kaya nakausap ko yung mga plano, mga kung tawagin natin ay pagtanda mo, ganito yung pwedeng gawin mo, insurance policies kung tawagin natin. Kaya nakuso yan kasi maaaring makatulong yan to make us secure na inihanda rin natin ang ating sarili sa isang katayuan na at least mabawasan yung ating mga insecurities. Pero hindi sila kasi sabi ko yan yung mga support system. No? Support system. Sabi nga, one time, nakakalungkot na may nililing ako rito kasi namatay siya. Hindi na malaman kung gaano. Inuuod na. Naiwanan. Hindi na dalaw kasi walang anak. So, dalaga. Pagkakataon ako sa may anak pala, may anak pala. Kaya lang malayo yung mga anak. Ay, sana rin ay bumuo din tayo ng mga security. No? Halimbawa, mga number na pwede natin tawagan. O pwede natin sabihin na kung may kailangan ka, huwag kang mayang tumawag. Ito yung number ko. Kasi kinakailangan din natin ng support system. Bahagi ko yun na makita rin natin na magbibigay ng kapanatagan. Lalo-lalo na sa gitna ng ating katandaan. Yung mga bata, hindi pa nila iniisip yan. No? Kasi iniisip nila yung malakas pa ako, kayang-kaya ko pa yun. No? Medyo mahina pa yung mga insecurity, mga bata, mga adventurous pa yan. No? Pero sana rin po, maging bahagi rin ng pagkilos na magkaroon tayo ng mga kung tawagin natin ay support system. No? Siguro within our own families. Within our own families na bahagi mo. Lalo-lalo na siguro yung mga matatanda o hindi kaya ay mga nag-iisa sa kanilang tahanan, mga walang kasama. Kasi may mga tao rin naman na gusto nilang mag-isa. Pero sana rin natatawagan. Ayaw nilang sumama doon sa pamilya ng kanilang mga anak.
Kasi mas naguguluhan sila kapag kasama din sa pamilya ng kanilang mga anak. Kung minsan niya din, mas lalo nagkakaroon ng maraming insecurities kasi nga iba yung kanilang kaisipan ng kanilang mga manugang. Kaya doon na lang sila sa kanilang sariling bahay. Ang tawag na natin yung komisyon mga namamahay. Pero at least, sana ay mayroon tayong ganong klase ng kaisipan at makikita natin, no? Sino ba kayo mga tinatawag natin mga vulnerable, no? Dapat naglalagay tayo ng sistema na para sila ay ma-check. Kung hindi man magagawa kayo mismo, at least masabihan ninyo yung iba na mayroong from time to time, mayroong nag-check. Pero yun, no? Mahalaga yung nagawa din natin na support system para magkaroon ng kapanatagan ng bawat isa. Pangalawa, of course, ano yun? Huwag natin kalimutan yung ating pananalig sa Diyos. Huwag natin kalimutan yung ating pananalig sa Diyos. Kasi kahit na minsan, sabi na natin, marami na tayong support system. Pero kung wala tayong pananalig sa Diyos, ay magiging insecure pa rin tayo. Kahit na kung minsan marami ka na kasama sa bahay, marami ka ng katulong, marami nang nag-check sa iyo, pero kung wala kang pananalig sa Diyos, ay mas malakas yung iyong insikuridad. Kaya napakahalaga ko yung pagpapalalim ng pananampalataya ng mga tao at makita na magbibigay ng seguridad na ito ay ang Diyos. Kaya kung tutusin din yung ating peace of peace, yung halik ng ating kapayapaan, ay hindi lang yung halik natin. Ngunit yun ay halik ng kapayapaan ng Diyos na nais natin iparamdam sa mga kapwa natin na ipinamalik natin na magtiwala ka sa Diyos, manalig ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan, at ang dulot niya ay kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Kaya napakahalaga ko yun na makita ko natin. Kaya ano yung pwede natin i-suggest? Yung patuloy na pagdarasal. Kasi kung hindi mo tayo nagdarasal, maraming papasok sa isipan natin. Maraming papasok sa isipan natin. Yung kakulangan ng daigdig na ito. Kaya napakahalaga ko rin yung malalim na panalangin sa harapan ng buong Kapana na magpatibay ng ating paniniwala na ang dulot na Jesus ay kapayapaan at kapanatagan.